Madam Speaker. What's the pleasure of the Honorable Chanco? Madam Speaker, I rise on a question of personal and collective privilege. What is the nature of the personal and collective privilege of the Honorable Chanco? Yes, Madam Speaker, this is to address the article of PCIJ wherein they were saying that there were insertions. The gentleman has 10 minutes. Please proceed. Yes, thank you, Madam Speaker. Dear colleagues, today I rise on a matter of personal and collective privilege para i-correct o itama ang artikulo ng PCIJ na nagsasabing ako ay may insertion ng halagang 752 million pesos sa HGAB. For the record, Madam Speaker, dear colleagues, wala pong katotohanan na ako ay may insertion. Hindi ko magagawa na mag-insert dahil hindi nga ako miyembro ng Committee on Appropriations, kaya't imposible po ang sinasabi nila. I expected more fact-checking from an organization like PCIJ. Kung nag-check lang sila ng mabuti ng NEP restored, malalaman nila na hindi ito insertion. Kung pinag-aralan din nila ito ng mabuti, dapat alam nila na hindi tamang ikumpara ang revised NEP na sinubmit ni Sec. Vince Dizon sa HGAB. Dahil bagong pasok pa lang si Sec. Vince noon. Kaya't may mga revised NEP na mas mababa sa NEP restored at ganoon nga yung nangyari sa akin at meron din namang revised NEP na mas mataas pa sa NEP restored. Ang dapat na comparison ay NEP restored kumpara sa halaga ng HGAB. Dahil doon nila makikita kung meron na dagdag o nabawas na pondo sa isang distrito. Ang distrito po ng Navotas ay dapat na may NEP restored na 1.410 billion. Yan ang NEP restored magmula sa HGAB ng 2023, 2024 at 2025. So yan din po dapat ang HGAB, yan din po dapat ang NEP restored para sa 2026. Alam po natin ang NEP restored ang minimum budget bawat taon para sa bawat distrito. Ang ibig sabihin nito ay ang taon-taong budget sa bawat distrito ay ideally hindi dapat bababa sa halagang NEP restored para sa distritong yon. Nung nagsumiti po ang tanggapan ni Sec. Vince Dizon sa kanyang revised NEP, ang lumabas lang po sa distrito ng Navotas ay 362 million pesos. Ibig sabihin po, kulang po ng 1 billion 48 million pesos. Kung ikukumpara sa dapat na budget na 1 billion 410 million. Kaya siyempre, bilang kinatawan ng mga kababayan ko sa Navotas, nung pumunta po si Sec. Vince Dizon dito sa House of Representatives, ito po ay binanggit ko sa kanya. Kaya't out of the 1 billion 48 million na kulang, ang naibalik lang po ay 748 million. So ibig sabihin po, kulang pa din ng 296 million. At tulad ng sabi ko dati, ay may dalawang proyekto na tig 3 million na may total na 6 million na naipasok sa distrito ko na hindi ko alam kung saan galing. Pero maliwanag na ang 748 million ay hindi po insertion, hindi din po yun dagdag. Yun ay halaga na binalik lang sa distrito ng Navotas dahil yun ay nararapat para sa amin distrito. Kaya't ang total budget po paglabas ng HGAB ay 1 billion 116 million pesos lang at kulang pa ng 294 million kumpara sa dapat na 1 billion 410 million. So ibig sabihin, mas mababa pa nga po kung tama lang ang ginawang comparison. Kaya maliwanag po na hindi ako nag-insert at hindi nadagdagan ang budget ng distrito ng Navotas. Kung may ibinalik lang, pero kulang pa rin ang binalik. Ulitin ko, dapat ang budget ay 1 billion 410 million, pero ang naging final budget lang ay 1 billion 116 million, kulang ng 294 million.
Ako ay walang tinatago at gusto ko ng full transparency. Kaya't noong October 13 pa lang, nanawagan na ako sa House of Representatives at sa ating Chairman ng Committee on Appropriations na i-publish sa website ng House of Representatives ang budget para sa bawat distrito at budget para sa bawat party list at kung saan ito dinala. Kung totoo po yung sinasabi nila na may insertion, edi dapat hindi ko na po pinalabas itong listahan to. So ako ay muling nananawagan sa liderato ng House of Representatives na ilabas po ang listahan ng projects per district at per party list para sa full transparency habang ongoing pa po ang BICAM para kung may dapat baguhin ay may pagkakataon pang baguhin at para ipakita sa lahat na wala po tayong itinatago. Maraming salamat po. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Representative Antonino Roman from the 1st District of Bataan for his interpellation. The Honorable Roman is recognized for his interpellation. Will the gentleman from Navotas yield to a few questions? Yes, Madam Speaker, it's my honor and pleasure to yield to my distinguished colleague, Congressman Roman. Tuno sa report ng PCIJ, palagi ho nababanggit yung salitang insertion. Ano ho ba yung pag-unawa nyo ng salitang insertion? Madam Speaker, dear colleague, ang insertion po ay yung mga budget na sikretong ipinasok o idinagdag. Yan po ang insertion. Sikreto po. Kaya nga po tinawag na insertion yan dahil sikreto po. Dahil ito po ay amyenda na sikreto, Madam Speaker. Kapag pa yung isang pondo o karagdagang pondo ay dumaan sa second reading at dumaan sa third reading at naging bahagi ng House General Appropriations Bill, yan ba ay matatawag na insertion? Hindi po yan insertion, Madam Speaker, dear colleague. Dahil natural lang po sa ating lahat ng mga mambabatas at district representatives, natural lang po na lahat tayo ay gusto ng mas maraming proyekto para sa ating lugar. So natural lang po na tayo ay hihingi ng karagdagang pondo sa ating lugar. At kung ito po ay pinagbigyan, hindi po yan insertion. And to give a brief history, kaya lang naman po sinasabing may insertions noong mga nakaraan ay dahil dito po sa House ay may small committee. Diba? So yung small committee ay sikretong nagmi-meeting at hindi na natin alam kung ano yung mga pinalitan doon, ano yung amyenda doon, ano yung dinagdag doon, ano yung binawas doon. Kaya po tinawag na insertions yun. Ngunit, ang reforma pong ginawa natin dahil ito po ay minungkahi ko rin at marami ang pumayag, natanggalin ang small committee kaya nagkaroon ng BARC. So dahil po may BARC, wala na pong insertion dahil transparent po lahat. At ito po ay inaprubahan on second reading at pagkatapos po ng second reading, wala na pong binago. So ito ay naging part po ng HGAB, so hindi po yan insertion, Madam Speaker, dear colleague. At Congressman Tobias, Madam Chair, hindi may aalis sa inyo na humingi ng karagdagang pondo para sa inyong distrito dahil kayo ang kinatawan ng inyong distrito. Yes, Madam Chair, dear colleague, natural po sa atin yan. Kaya lang yung sa akin, hindi nga dinagdagan, binawasan pa. Binalik lang yung partial doon sa dinagdagan. Pero natural po yun. Wala naman sigurong congressman dito na ayaw ng dagdag na proyekto para sa ating mga constituents, dear colleague. At sa kabila ng sinasabing insertion na ginawa ninyo, kulang pa rin ang pondo at kung may pagkakataon na makakakuha kayo ng karagdagang proyekto para sa inyong distrito, gagawin niyo yun para sa mga pinaglilingkuran ninyo. Natural po yun. Natural po yun, Madam Speaker, dear colleague, natural po yun. No? Pero siyempre, dahil ang HGAB ay nalipat na ngayon at nasa BICAM na po, ako, practical enough ako, na ma-realize na sa ngayon, wala na pong dagdag na pondo para doon sa ating distrito. Pero Congressman Tobias, ang mahalaga, ang pondo na nilaan para sa inyong distrito ay dumaan sa tamang proseso at kung saan may pagkakataon ang taong bayan na makita ang prosesong pinagdaanan nito. Yes, Madam Speaker, dear colleague,
kaya nga natin tinanggal yung small committee dahil dati yung small committee ay hindi po transparent. At 4 na tao na lang ang nag-uusap para amyendahan yung budget. Kaya po nagkakaroon ng insertion on. Since wala na pong small committee ngayon at transparent po lahat, wala po silang masasabing insertion at ito po ay prosesong nagdaan sa tamang proseso. I have nothing further, Madam Speaker. Maraming salamat po. Maraming salamat po, dear colleague. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Representative Edgardo Erice from the 2nd District, Caloocan, for his interpellation. The Honorable Erice is recognized for his interpellation. Thank you, Madam Speaker. Kokorek ko lang po, Edgar lang, hindi Edgardo. Salamat po. Anyway, may I respectfully ask some questions to our colleague from the Botas? Yes, Madam Speaker, it is my pleasure and honor to answer the questions of our honorable colleague, Congressman Egay Erice. Gusto ko lang pong linawin na yung pong insertions na pinalabas ng PCIJ ay actually hindi po insertion. Ito po ay amendment sa NEP. Tama po ba yun? Sa National Expenditures Program, nagkaroon po tayo ng deliberations sa committee, then pagkatapos po nun, ay nagkaroon tayo ng amendments. So ito pong pagtataas ng inyong pondo from 700 to... From ang restored net po na nabotas ay 1.410 billion. Doon po sa revised net naging 362. So nagbalik lang po sila ng 784 million. Kulang pa rin doon sa kakulangan na dapat nilang ibalik. Sino po ang nagbawas dun sa revised NEP? Anong ahensya o anong departamento yung nagbawas dun sa inyong original proposal sa NEP? Yan po ay unang-una, dear colleague, sasagutin ko po yung tanong nyo. Tama po kayo na ang mga pagbabago po na nangyari doon sa NEP papuntang age gap ay hindi po insertion, yun po ay amendments, dear colleague. So tama po kayo. Mas mabuti sana kung tinawag na lang ng PCIJ to na amendments at hindi po insertion. Sa tingin ko, mali pong pangalan o maling termino, dear colleague, ang pagtawag ng insertions doon sa mga amyenda na yon. No? Ngayon, ang nagbawas po ng budget o ang nagbawas ng halaga na yon ay ang DPWH din noong pagpasok ni Secretary Vince Dizon. So nabawasan po ng 1.048 billion nung nag-submit sila ng revised NEP. Tapos ang binalik lang, instead na magbalik ng 1.048 billion, ang binalik lang po ay 748 million. Dahil nga nung pumunta po si Sec Vince dito, nasabi ko na binawasan nila ng 1.048 billion, kaya't nagbalik po ng 748 million. Ang dahilan po ba ng pagkakabawas ng ganong kalaki ay dahil karamihan po ng mga proyekto ay nasa flood control. At alam naman natin na 255 billion yung binawas sa flood control projects ng DPWH. Tama po ba yan? Yes, tama po kayo, dear colleague. Siyempre po, alam niyo naman, magkapit-bahay tayo, talagang flood-prone po yung nabotas. So yung tinanggal po na 1.048 billion ay flood control projects. Tapos, binalikan po nila, nagbalik na lang po sila ng 748 million na hindi na po flood control projects, dear colleague, Madam Speaker. Para po sa kalinawan ng mga kababayan natin nakikinig, kasi po ang madalas na sinasabi ng Senado, ng mga ilang advocates ng anti-pork barrel na ito daw po ay pork barrel din. Paano nyo po na-determine yung mga proyekto sa inyong distrito? Okay. Unang-una po, ang legal na determination po ng pork barrel, dear colleague, Madam Speaker, is dati po, kaya tinatawag na pork barrel yan, kasi po, pag pinasa po kahit yung GAA, yung General Appropriations Act,
nakalamsam po yan. Nakasulat lang po, for example, ilang milyon bawat distrito, wala pong line item, hindi po nakadescribe kung ano yung proyekto. At pagkatapos maipasa yung GAA, tsaka palang gagawa ng mga listahan ng proyekto at lalagay yung amount. Kaya wala na po talagang pork barrel. Ngayon, kung tinatanong niyo po kami, paano ko po na-determine, ako po ay nakikipag-ugnayan sa City Development and Planning Officer ng City of Navotas dahil loan district naman po kami, dear colleague. So kung ano po yung proyekto na hindi napondohan ng lokal na pamalaan, doon lang po pumipili yung district engineer ng mga pondo na ipropose na ilagay doon sa NEP. At mabuti po, natanong niyo po yan, lahat po ng flood control projects sa Navotas ay aprobado po at dumaan po sa Regional Development Council. So kahit yung mga flood control na tinanggal po nila, ay aprobado po yon sa Regional Development Council. Ang ibig niyo pong sabihin, maging yung na-restore ng mga proyekto na from 700 billion to 1.1 billion ngayon, ay dumaan din ang lahat ng proyekto na ito sa Regional Development Council. Ay, hindi ko po masigurado dahil ito po ay mga buildings, hindi ko na po na-check kung ito po ay dumaan sa Regional Development Council, pero sigurado ko po ito ay priority projects ng City of Navotas na hindi po nila mapondohan. So ang pinakamabuting paraan talaga upang maiwasan yung mga pagdududa ng mga mamamayan, dapat lahat ng mga programa at proyekto na nilalagay po sa National Expenditure Program sa ating kanya-kanyang mga distrito ay dapat dumadaan sa masusing pag-aaral at dumadaan sa ating mga City Development at Regional Development Council. Tama po ba yun? Yes, Madam Speaker, honorable colleague, tama po kayo. Kaya nga ako, hindi na ako nag-iisip kung ano lang yung proyekto na nahandoon sa City Annual Development Plan ng ating syudad, ay yun na lang po ang kinukuha ng district engineer. At ang tanging trabaho ko is mag-prioritize. Kasi minsan po, hindi naman kasya yung buong pondo na hindi po kumasya doon sa City Development Plan, hindi naman po kasya doon sa NEP. So prioritization na lang po. At makatwiran lang po na makialam tayo sa pagpaplano na ito sapagkat ang mga representatives ay ex-officio members of the City Development or Provincial Development Councils. Tama po ba yun? Yes, tama po, dear colleague. At alam naman po natin, alam ko na kayo ay malawak ang karanasan, alam naman po natin na yung City Development Plan o yung Annual Investment Plan ay nagdadaan sa masusing proseso na kasama yung mga stakeholders, kasama po yung PO, yung People's Organization, kasama po yung NGOs, kasama po yung barangays. So yan po ay masusi pong pinag-aaralan. Tama po kayo. Dapat po doon po nagdadaan yon para talagang nanggaling sa ating mga kababayan yung mga proyektong ilalagay natin. At mahalaga din po na nakikialam talaga tayo sa formulation at sa planning process ng mga proyektong ito sapagkat tayo po ay direktang sinasangguni ng ating mga constituents. Tama po? Tama po kayo, dear colleague. Tayo po ay direktang sinasangguni ng ating mga constituents. Hindi lang po sinasangguni, tayo din po ay pinaghahanapan ng ating mga constituents nung kanilang mga request. Alam naman po natin, pag hindi nila makuha yung request nila sa barangay, pupunta yan sa city. Pag hindi pa rin makuha yung request sa city, tayo naman po yung pinupuntahan ng ating mga constituents, dear colleague. Kaya nga po, at kaya hindi naman makatwiran na dapat maunawaan ito ng mga counterpart natin sa Senado na tayo po ay may direct constituency, tayo yung pinakamalapit sa mamamayan, hindi po tulad ng mga senador na ang kanilang constituency ay sa buong bansa. At kung meron mang silang mga concern, yung tinatawag na mga institutional changes sa budget. Tama po ba yan? Yes po, dear colleague. Ang nangyayari po, yung ating mga kababayan doon sa distrito, pag may pangangailangan, hindi naman sila pumupunta doon sa ehensya o departamento na kung saan sila ay may kinakailangan. Iniisip nila na tayo ang parang conduit nila
sa mga departmentong yon, dear colleague. Hindi lang po yan sa DPWH, kahit ano pong departmento ng national government, pag may kailangan po yung ating mga constituents, tayo po ang pinupuntahan. At mga tuwiran lang na dapat yung mga amendments dun sa mga local projects, dapat po yan hindi masyadong pinakikialaman ng Senado. Tama po ba? Hindi naman po siguro dapat hindi pakialaman. Siguro dapat din nilang tingnan, pero dapat po may consultation dahil tayo po ay direktang nakakausap ng ating mga constituents. Kasi po ang madalas na sinasabi na yung mga kinatawan ay ginagamit yung pondo ng infrastruktura at iba't iba pang mga pondo para sa patronage politics. Hindi po ba kung yung mga senador ay nagbibigay ng mga pondo sa mga probinsya, ito po ay it's also a form of patronage politics para po mapalapit sila at masuportahan ng mga local officials? Mr. Speaker, dear colleague, alam nyo, pag tayo po ay in-evaluate ng tao kung ayos po yung performance, kasama rin po doon yung mga hiling nila na dapat nating tugunan. No? Hindi lang pagdating sa infrastruktura, kung hindi pa rin pati sa serbisyo. Ang sinasabi ko nga, pag nakita nilang national government agency ang kailangan nila, ang unang pupuntahan nila is hindi yung ahensya. Ang unang pupuntahan po nila is yung district office po natin, dear colleague. Ano po ba ang batayan sa pag-allocate ng pondo sa bawat distrito pang infrastruktura? Meron po bang mga parameters, may batayan, for example, population, land area, yung pangangailangan ng bayan dahil mahirap yung bayan, kaya kinakailangan mas malaki ang pondo. Meron po bang ganyang batayan sa pag-allocate ng mga infrastructure programs? Mr. Speaker, dear colleague, kung meron pong tinatawag na NEP restored, nung ako po'y bumalik dito noong 19th Congress, noong year 2022, meron na po kaagad na NEP restored, no? Kaya lang kung papaano kinocompute ng DPWH yung NEP restored, hindi ko po alam. Basta ang sinabi po, ang NEP restored ng distrito na Nabotas ay 1.410 billion. At kung tama po ang aking computation, ang average NEP restored, ang average, pag in-average nyo po, tinotal nyo po lahat ng NEP restored ng 253 districts at dinivide by 253, ang average po is about 1.56 billion. Kung tama po ang aking computation. Yan po ay base po sa records na hawak po. Ibig po mong sabihin, paano, how do we come up with that figure? Ano po yung particular basis ng DPWH to determine the net allocation of a particular district? For example po, para very specific yung ating usapan, ang allocation nyo po ngayon ay 1.1 billion. Tama po ba? 1.410 billion po. Di hamak na mas malaki po yung distrito nyo sa akin. Ako po ay 585 million. Ano kaya ang formula doon? Bakit mas Toby Chanko lang ang pangalan dahil Irisa lang to? Yun lang po ba ang batayan? Dear colleague, ang ibig niyo po sabihin, ang NEP restored nyo ay 500 million? 585 million. Hindi ko po alam talaga kung anong batayan ng... So walang nakakaalam sa ating mga, for example, bakit ang isang distrito 3 billion, meron pang inaabot ng 8 billion, meron pang sa 3 taon nakakarating ng 50 billion, tapos yung pinakamahihirap na probinsya, ay yung po ang maliit ang allocation. Baka dito po nagkakaroon ng, kaya po unequal yung distribution ng resources ng bayan, kaya dito po siguro nagkakaroon ng mga reklamo ang ating mga mamamayan. Maari po, dahil kung ano man yung formula, siyempre alam naman natin, ang problema dyan is laging kulang yung pondo, no? Pero honestly, hindi ko po alam kung ano po ang formula na ginagamit ng DPWH. Ang sabi lang po nila nung ako ay nagtanong, sabi nila, yan pong NEP restored ay base po sa formula. Ito pong 2026 national, ito pong budget na aprobahan natin. Masasabi niyo po, in all honesty, na equitable ang distribution ng mga infrastructure projects ayon sa population, sa land area, at sa pangangailangan ng bawat distrito ng ating bansa. Masasabi niyo bang equitable ito? O may iba pong batayan na hindi natin alam? Mr. Speaker, dear colleague,
napakaganda ng tanong nyo. Kaya sana tulungan nyo po ako sa advokasya na ipakita po natin kung magkano yung budget bawat distrito. Dahil hindi ko po masasagot yan, dahil hindi ko naman po alam kung magkano yung budget ng ibang mga distrito. No? So whether equitable po ang distribution o hindi natin malalaman dahil hindi ko alam kung ano po yung budget para sa distrito nyo, dear colleague. So mas maganda kung talagang yung panawagan natin na ilathala ang budget sa lahat ng distrito at sa lahat ng party list kung saan napunta yan, mas matitingnan po natin at mas makakapagbigay po tayo, hindi lang ako, tayong lahat ng opinion kung yan po ay equitably distributed o hindi. Moving forward, Madam Speaker, siguro po mas maganda for the 2027 budget upang hindi magkaroon ng kontrobersiya, dapat po talaga siguro equitable ang distribution ng mga proyekto, lalo na pang infrastruktura. Natatandaan ko po, ito po ay panlimang kongreso na nasalihan ko. Tatandaan ko po, noong 2001, actually noon equal ang distribution. Noong pong panahon ni Presidente Aquino, from 2013 to 2016, natandaan ko po, lumaki ang mga allocations, dumami ang mga infrastructure projects sa iba't ibang mga distrito sa buong bansa, pero equitable din po ang distribution. May parameters na ginagamit kung sino yung pinakamahirap, kung sino yung pinakamalaking populasyon, kung sino may pinakamalaking problema, yun ang nakakatanggap. At yun naman pong mga ordinaryo na walang gano'n namang walang hamon ng mga suliranin, ay halos equal o equitable din yung distribution. Pero starting the term of President Duterte at hanggang ngayon, tinitignan ko, talaga pong hindi po equitable yung distribution at malabo yung parameters. Kaya nga, ang sinasabi kung sino yung malapit sa kusina, ayun ang malaki ang pondo. Ang masama doon sa puntong yon, hindi magiging equitable ang development ng ating bansa. Maiiwan, lalo na yung mga pinakamahihirap na probinsya na hindi naman nabibigyan ng sapat na pondo. So siguro po, yan po yung lesson ngayon. Kailangan i-define ng kongresong ito ano ba yung mga parameters sa pagbibigay ng allocations sa National Expenditure Program sa bawat distrito. Hindi ko po sinasabi na dapat pare-pareho. Ang sinasabi ko po, dapat may parameters at equitable ang distrito. Salamat po. Yes, Mr. Speaker, dear colleague, nakikiisa po ako at agree po ako na dapat po maliwanag, transparent, at explainable po yung equitable distribution dahil alam naman natin na yung mga areas na less developed ay dapat rin naman tulungan ng national government na ma-develop at makahabol doon sa ibang parte ng ating bansa. Maraming salamat po. Dear Thank you, Madam Speaker. Nagpapasalamat po tayo sa kinatawan, kapitbahay ko ng Nabotas dahil sa paglilinaw na ginawa niya ngayong hapon. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Erice. Majority Leader. Mr. Speaker, may I move to recognize the Honorable Deputy Speaker Janet Garin from the 1st District of Iloilo for her interpellation. Deputy Speaker Janet Garin is recognized. You may proceed. Thank you very much, Mr. Speaker. If our distinguished colleague and a very good friend of mine would be willing to yield to some questions. Yes, my pleasure and honor, dear colleague, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleague, para lang po malinawan, kasi medyo nalito ako. Ang ibig niyo pong sabihin, tila natapyasan ang iyong pondo nung pumasok sa Kongreso. This refers to NEP. Paano po natapyasan or nabawasan ng DPWH? Hindi po. Nung po, di ba po, nung una po, kung matatandaan niyo po, dear colleague, Mr. Speaker, may unang NEP na sinabit po sa atin, di ba po? Nung Okay. panahon ni Secretary Bonoan. Tapos, nung panahon ni Secretary Vince Dizon, nag-resubmit po ng revised NEP. So pagdating po nung revised NEP nung distrito ng Nabotas,
natira na lang po is 362 million pesos. So malayong malayo po doon sa dapat na restored NEP na 1,410 million pesos. Yun po ang nangyari. Ano po, Mr. Speaker, distinguished colleague, yung mga proyekto na covered nung natapyas na pondo? Yung mga proyektong tinanggal, ito po yung mga RDC-approved flood control projects. Kasi po, ang ginawa po ng DPWH nung panahon na yon, under Sec Vince, is, di ba sinabi, wala na pong flood control, so tinanggal po lahat ng flood control projects. So yung tinanggal na flood control projects, later on, pinapalitan po ng non-flood control projects. So yun lang po ang naibalik, 748 out of the 1 billion plus na tinanggal. May we be appraised, Mr. Speaker? Ano po yung mga projects na covered nung 700 48? plus 748 million? Sandali po. Well, in general terms, not really the specific. Are these roads? Hindi po. Are these Yung, classrooms? ang alam ko po, medyo malaki po doon ay mga multipurpose center, completion ng Navotas Polytechnic College. Sandali po. Sige. Para lang hindi ako magkamali, Mr. Speaker, nandito naman yun sa laptop ko eh. Sandali po Sandali po. Yan. So yung mga roads, matagal, yun yung mga hindi natanggal. Ang mga dinagdag doon is, for example, multipurpose building doon sa may Barangay Sipak, isang 150, isang multipurpose building ulit. So karamihan po ay multipurpose building na lang ang pinalit po doon. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleague, pinalitan ito ng equally important infrastructure projects. Yes, Madam Speaker, Mr. Speaker, dear colleague, na kasi po, doon po sa Navotas, ang numerong problema is baha. So kung pwede po yung flood control, itong multipurpose building, pwede pong mag-intay. Prioridad din po siya, kaya lang pwede mag-intay, dapat ayusin muna yung problema sa baha. Pero since hindi na po pwede yung flood control, itong next level ng priority projects, ito na po yung pinalit ng DPWH. Which brings me, Mr. Speaker, distinguished colleague, to my next question. I fully understand, and we fully understand, na naging very controversial yung flood control. Kasi nga, merong mga iba na sabihin na natin, binaboy yung proyekto na dapat naging tama. And am I getting the correct understanding, Mr. Speaker, distinguished colleague, na yung reaction na ito ay parang nilahat ang lahat at kasama nga ang City of Navotas sa ngayon medyo kailangang i-delay yung programa ng flood control projects which is in my district is synonymous or equivalent to shoreline protection projects. My question, Mr. Speaker, distinguished colleague, pwede bang ma-postpone or ma-delay yung mga baha sa Navotas? Madam, Mr. Speaker, dear colleague, yun nga po, hindi po natin pwedeng i-delay or i-postpone yung baha. Kaya lang, okay, Madam colleague, can I reply very truthfully, no? Actually po, kung tutuusin, sa tingin ko, hindi tamang solusyon sa problema yung totally sabihin na wala pong flood control projects, di ba? Dahil tulad ng sabi niyo po, kung sa inyong lugar meron kayong dapat na We call it shoreline protection. shoreline protection, alam naman po natin, dear colleague, kung shoreline protection po yan, kung ang shoreline is 3 kilometers, kahit tapos nyo na po yung 2.8 kilometers at 200 meters na lang ho ang hindi tapos o kahit 100 meters, doon naman papasok po yung baha, dear colleague. So hanggat hindi po kompleto ang shoreline protection, hindi po effective yung flood control project.
Ang mangyayari po dyan, dear colleague, yung ginastusan na shoreline protection ay hindi mo pinapakinabangan ng tao hanggang hindi po tapos, dear colleague. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleague, will the distinguished gentleman from Navotas commit to support legitimate, needed, and validated flood control shoreline protection projects at the appropriate time for 2027? Yes, of course. Yes, of course, Mr. Speaker, dear colleague. Ang sabi ko nga, no, ang halimbawa ko nun is kunyari, halimbawa lang po, nagkaroon ng anomalya sa paggawa ng classroom. Ang ibig sabihin po ba nun, dear colleague, is isang taon tayong hindi magtatayo ng classroom? Mr. Speaker, I agree to the Honorable Chanco. At tama po kayo. Just say for my instance, Mr. Speaker, distinguished colleague, we call that Iloilo Antique Road. It's connecting the city of Iloilo to the province of Antique. At dahil nga pinutol yung section ng National Road, ay ngayon kinakain ng dagat dahil open sea yan. At sayang naman yung ginawang highway kasi halos may malakas na bagyo, ito ay natatanggal, nasisira. At kaya ngayon, andun ulit yung risk na maputol yung connectivity ng probinsya ng Antique to the rest of Iloilo, including their access to educational institutions, financial institutions, the main port of Iloilo, and even the airport. That's why, Mr. Speaker, distinguished colleague, I laud the Honorable Toby Chanco for standing up. No? Kasi a rotten egg should not be translated to a sacrifice of the whole country. In addition, Mr. Speaker, distinguished colleague, narinig ko kanina si Congressman Erice. At yun nga ang paulit-ulit, and I remember asking Secretary Bunoan, then Secretary Vince Dizon, what is really the basis of allocation? Because in Region 6, I'm not sure, but I think my congressional district gets the lowest allocation of infrastructure projects. Not to mention the fact that we have the longest coastline, the many and numerous barangays and farms, and even tourism destinations. That is why, Mr. Speaker, distinguished colleague, sa pagkakataong ito, will the Honorable Chanco agree in saying that we should have a system in place for equitable allocation of resources? Kasi nawala yung equitable allocation ng resources, depende kung sino yung malapit, depende kung sino yung nakakapasok, at depende kung sino yung malakas ang bulong, which is unfair when we talk about good governance. And Mr. Speaker, idagdag ko lang, if the Honorable Chanco will agree to this, hindi kaya nawala ito. Kasi if you remember, nagkaroon ng allocation ng, was it 70-30? 70% national roads, 30% local, and then it shifted to 60-40. Mr. Speaker, alam po ba ng ating kagalang-galang na kongresista, saan pinulot itong formula na ito? Honestly, Mr. Speaker, dear colleague, hindi ko rin po alam yung formula. Ang nangyayari lang po, di ba po, alam naman natin, pag tinanong natin, anong basihan? Sasabihin lang sa atin, may formula. Pero hindi po natin alam kung saan galing yung formula. And I truly agree with our dear colleague na kung may naging problema yung iba at sinamantala yung flood control projects, dapat naman yung maayos na pagpatupad ng flood control projects ay sana, no, syempre ang wish natin, hindi po naisama. Dahil tulad na nasabi nyo, hanggat hindi po tapos at hindi po selyado yung flood control projects, hindi po napapakinabangan. Ang nangyayari, yung ginastos na pondo po, ay nasasayang. Di ba po, dear colleague? I agree to that, Mr. Speaker. And in the interest of time, ang panawagan ko lang, Mr. Speaker, distinguished colleagues, wala na si Undersecretary Cathy Cabral ng DPWH na patuloy at paulit-ulit na pinamumukha sa kanila sa atin yung tinatawag natin nilang formula ng 70-30 or 60-40. But mind you, Mr. Speaker, distinguished colleague, hindi ba't itong formula nito ay bigla na lang ipinanganak at binuhay a few years back, and it has become a reason
Kasi sasabihin, wala ka ng national road, kaya hindi ka na pwedeng madagdagan ng budget. But what is actually happening is that the chunk of budget is being diverted to unnecessary flood control projects na sana yung ceiling na iyan ay hindi galawin because even if you don't have a national road, you have provincial roads, you have municipal roads, you have secondary roads, you have barangay roads. And as part of inclusive government, each and every peso paid by the taxpayer should be spent back on those who need it, not by an unwritten formula that does actually exist and should not have been used in the first place. Mr. Speaker, distinguished colleague, marami pa sana akong gustong itanong sa ating kagalang-galang na kongresista galing sa Navotas. However, we could have that discussion over a cup of coffee. I laud him for standing up. And may I appeal to my distinguished colleagues, let's review the process of allocating funds. Minsan tumatahimik na lang po ako, maingay ako sa maraming debate, but mind you, it's time for all of us to stand up. And each and every Juan and Maria de la Cruz should receive the entitlement that government is due to give to them. Maraming salamat, Mr. Speaker. Maraming salamat, distinguished colleagues. Yes, maraming salamat po. Thank you, Deputy Speaker Janet Garin. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to refer the speech of the Honorable Toby Tiangco to the Committee on Rules for its appropriate action. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The speech of Honorable Tiangco and all the interpellations is referred to the Committee on Rules for appropriate action.